What do you do when faced with problems in life? Ano ang ginagawa mo kapag naharap ka sa mga problema sa buhay? Marahil ang sagot natin ay humingi ng tulong, di ho ba? Ang humingi ng tulong, ang magdasal, ang nais parating sa atin ng ating mga pagbasa ngayong ika-19 na linggo ng karaniwang panahon. Prayer in the midst of problems and difficulties. Ito ay nakita natin sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo sa pamamagitan ni Elias at ni Pedro. Ngunit tayo tinatawag na lumagpas dito to go beyond this kind of praying. Praying because of need. Ang magdasal dahil tayo'y nangangailangan. Instead, we are called to pray out of love. Ang magdasal dahil sa pagmamahal. Tulad ni Jesus sa kanyang pagmamahal sa kanyang Ama. Tayo tinatawag na hindi lamang magdasal dahil tayo'y nagigipit, dahil tayo naharap sa problema, kundi ang magdasal dahil sa pagmamahal sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, nakita natin si Elias na nagtatago sa kuweba dahil siya'y hinahabol ni Reyna Jezebel para ipapatay matapos magtagumpay ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat sinagot ng Diyos ang dasal ni Elias. Ngunit, kahit na nangyari itong pagsagot ng dasal ni Elias, si Elias ay natakot. We see him flee. Tumakbo siya sa kuweba. Sa kuweba na tila madilim at malungkot. Si Elias ay nalungkot sapagkat siya ay tila nag-iisa at natatakot. Hindi niya alam kung anong gagawin. At doon, nahanap siya ng Panginoon at tinanong kung anong ginagawa niya roon. At sinabi ni Elias ang lahat ng kanyang problema sa Diyos. Matapos nito, may kita natin na inutusan si Elias na lumabas at tumayo sa bundok sapagkat naroon ang Panginoon. Dadaan siya. Doon, naging malinaw kay Elias kung paano gumalaw at paano gumagalaw ang Diyos sa kanyang buhay. Sinabi, wala ang Diyos sa malakas na hangin o sa ipo-ipo, sa lindol o sa apoy. Siya'y nasa maliit at tila hindi napapansing mga pangyayari. Nasaan ang Panginoon? Ang Panginoon ay nasa maliit at banayad na bulong. Bulong. Doon natutunan ni Elias na ang Diyos ay gumagalaw sa tahimik at hindi malalaking paraan. Gumagalaw ang Panginoon sa katahimikan ng ating puso, sa ating mapagmahal na pagdadasal. Sa ating pangalawang pagbasa, nakita natin si San Pablo na naharap din sa problema tulad ni Elias. At ano ang kanyang problema? Siya ay naharap sa problema ng mga hindi naniniwalang mga Israelita. Kanyang katulad niya na mga Hudyo. His fellow Jews who were given the benefit of encountering the Lord but still did not believe. They were waiting for great signs of the coming of the Savior, but God was not to be found in such big things. Ang Diyos ay dumating bilang anak
ng isang karpintero, isang mababa, mapagkumbabang tao. Ang Diyos ay dumating hindi ayon sa kagustuhan ng mga Hudyo, at ito ay nagdulot ng kanilang hindi paniniwala. At dahil doon, dahil sa pagmamahal ni San Pablo sa Diyos at pati na rin sa mga Hudyo, sinabi pa nga niya na kung pwede lang na mahiwalay siya sa Panginoon para lamang maligtas ang mga Israelita, gagawin niya ito. Si San Pablo, na isa ring Hudyo, isa ring Israelita, ay hindi tulad ng ibang Hudyo. Hinanap niya ang Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. At dahil sa pagmamahal na iyon, siya'y naging masunurin at mapagpaniwala sa plano ng Diyos sa kanya. Sa ating ebanghelyo naman, may kita natin ang mga disipulo sa ibabaw ng nagraragasang tubig. Sila'y natatakot sapagkat sila'y tinamaan ng malalakas na hangin at alon. At may kita natin na dumating si Jesus, banayad at tahimik. Inakala nga siyang isang multo. At nang makita nila si Jesus, sinabi ni Pedro na ninanais niyang makasama ang Panginoon. Ngunit nakita naman natin na matapos ng ilang hakbang, natakot si Pedro at nagsimulang lumubog. In times of trouble, we may have found ourselves like Elijah in a dark and gloomy cave, like Saint Paul faced with unbelieving people, tulad ni Pedro na nasa bangka na tinamaan ng malalakas na alon at hangin, at ang magduda din dahil sa kanyang hinaharap na problema at magsimulang lumubog din. Alalahanin natin na si Jesus, na bago paalisin ang mga disipulo, ay nagdasal muna mag-isa. At hindi dahil ito sa pangailangan, kundi dahil sa pagmamahal sa Diyos. Ito ang kaibahan sa mga disipulo ni Pedro na nagdasal dahil sa pangailangan. Si Jesus ay nagdasal dahil sa pagmamahal sa Diyos. Prayer is the answer in times of great difficulties. Prayer brings us to trust in God's plan and obey God. Prayer brings assurance in the darkness of the cave. It brings sure footing in raging waters. It enables us to listen to God's whisper. Nangyayaring pwede tayong makinig sa bulong o sa mahinang tinig ng Diyos dahil sa pagdadasal. It enables us to go out of the safety of the boat, to go out the waters and go amidst raging waters. And when we fail, when we get distracted of the strong waves, that obscures our view of Christ and start sinking. Human as we are, with the little faith that we have, we might utter a prayer like Saint Peter, no? Lord, save me, which would enable us to not go back the boat and hide in fear and continue the journey towards God, who will stretch out His hand and catch us despite our failing, kahit na tayo'y nabigo. Naway hindi natin hanapin ang Diyos sa mga malalaki, mga bagay. Ngunit ating hanapin ang Diyos sa mga tahimik
at tila ordinaryong yugto nating buhay. Naway hindi lamang tayo magdasal sapagkat kailangan natin, kundi tayo magdasal dahil sa pagmamahal sa atin at pagmamahal natin sa Diyos. Prayer of need can only get us far, but prayer because of love of God would bring the seemingly impossible to possibility with God's power. This Jesus did in the walking on the water and not sinking. Jesus did in the multiplication of the bread and throughout His ministry. Lahat ng mga mirakulo, lahat ng mga tila imposibleng bagay ay nagiging posible kapag tayo nagdadasal dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Amen.